Sa ating presiding officer, multi-awarded presiding officer of the Sangguniang Bayan ng Mangaldan, my mentor, Vice Mayor Attorney Pedro Jojo Aquino Sordilla Jr., sa aking mga kasamahang konsehal ng 17th Council ng Sangguniang Bayan ng Mangaldan, my fellow kakamping, our presiding officer pro tempore, Councilor Attorney Joseph Emmanuel Viala Serra, ang nagturo sa akin na ang tao ang sentro ng pamumuno. 3-term councilor, pero 21 years in service, Councilor Maria Teresa Baby Abalos, na nagsilbi rin pong Vice Mayor sa ating bayan. Our Grace Guardians founder in Mangaldan, ang nagpayabong ng kahulugan ng public service, lalo na sa usaping dental health, Dr. Joselito Jojo P. Guzman Quinto. One of my kuyas in the Sangguniang Bayan, the son of my idol mayor, Mayor Erminio Romero, Councilor Christopher Topher Generosa Romero. My uncle in the Sanggunian, ang nagturo sa akin na ang tama ay ipinaglalaban at huwag na huwag dudungisan ang pangalan. Councilor Joel Malinis Serral de Meneses. One of my kuyas as well as advisor, our majority floor leader, ang Joker ng Sangguniang Bayan, Councilor Attorney Fernando Juan Acenas Cabrera. One of my closest colleagues, ang kasama ko sa mga iba-ibang kapilyuhan o kalokohan, Councilor Chubi Omen Friade. One of the most outstanding punong barangay sa Mangaldan, siya yung leader na intergenerational yung pinagsisilbihan dahil maging yung mga former barangay captains na mga kabatch na ang mga kasama na ngayong kapitan, yung mga anak na, yung mga kasama na ngayong kapitan ay kilala at kinikilala pa rin niya. Our Liga President, Councilor Rolly Gubatan Abalos, award-winning Sangguniang Kabataan Chairman, not only in the province of Pangasinan, not only in Region 1, but in the Philippines. Our SK Federation President, Councilor Michael Irvin Carino Lumibaw, ang ating napakasigasig na SB Secretary, may advisor na kahit sa gitna ng gabi ay sinasagot pa rin po yung mga tanong ko, ang pinaka-ikoy sa mga ikoy, Uncle Sir Johnny Juan Aquino, sa ating napakagandang SB Assistant Secretary Maynila, Ma'am Lara Socorro Soriano, sa mga staff ng Sangguniang Bayan, ang iba yung kasama pa natin mula 2016, allow me to acknowledge them one by one. Ate Jenny Aquino, Camille Albiason, Evaristo, Kuya Estong Soriano, Jeffrey Revilla, Edwin Santos, Kuya Jerry Mayas, Jerry Casipit, Ate Carmela Lala Velasquez, Uncle Blas Mulik, Ruben Elcano, Jose Caligdan, Kenneth Tandingan, Antonio Sergio Mejia IV, Edwin Blandilla, John Albert Mangilid, Jason Mangsat, John Angelo Caballero, Kim Soto, Melvin Jumel Quinto, Michael Ray Ulanday, Pablo Orenza Jr., Paul Brian Fernandez, Samuel Soriano, Johnny Bautista, Jane Lim, Julius Macaraeg, Crisseline Arellano, Ate Ruth Aquino, Kuya Eduardo Ede Mamobos, Dayan Velasquez, Sandra Dale Mulik, belated happy birthday, Richard Lalamoro, Julie Mulik, Ken Ferrer, Rowena Wayne Ubando, Adolfo Limon, Wilson Doria, Almira Flores, Jerilyn Gubatan, at Patrick Jomar Carino. Sa aking mga staff na sila Ronnie Tandingan at Jonald Antinor na pawang mga shock absorber sa mga pressure sa trabaho, pero sulit din lahat ng kanilang pagod at hirap kahit noong kampanya. Sa ating mga minamahal na kababayan, kabaluyan, maging sa mga kababayan natin na makakabasa ng salin o transcription ng aking privileged speech sa official records at minutes ng Sangguniang Bayan ng Mangaldan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon, dahil last session na po ng 17th Sanggunian, nais ko pong ibahagi ang ilan sa mga napagtagumpayan ng ating konseho, kasama ang bawat isa po sa atin na narito ngayon.
Una, nabigyan ng pangalan ang konseho, ang 17th Council ng Sangguniang Bayan ng Mahalan. Hindi lang po tayo makikilala bilang mga opisyal at miyembro na nanilbihan mula 2019 hanggang 2022 kung hindi makikilala tayo bilang 17th Sanggunian. Ito po ay matapos nating mailagay ang bunga ng historical research ukol sa mga naunang sanggunian sa atin, bagay na ipinanday din natin sa Codified Revised Internal Rules o Procedures ng Sanggunian. Pangalawa, aminado po ako na naging hamon na makasama ang mga bagong konsehal noon na kabilang sa kasalungat na partido, sila Councilor Topher at Councilor Joel. Pero noong mas nakilala natin sila at mas nakasama, nakapagpalagayang loob ay nawala lahat ng pangamba ng hindi pagkakaintindihan. Wala pang isang buwan nang inimbitahan tayo noon bilang isang buong sanggunian ni Mayor Marilyn Guzman Lambino kasama ang Sanggunian Secretary para hikayating magkaisa, magkasundo para sa bayan ng Mahalan. Pangatlo, kasabay ng iba-ibang matinding hamong pinagdaanan ng bansa noong mga nagdaang taon, kagaya ng African Swine Fever o ASF, hindi po nagpahuli ang Sangguniang Bayan sa isyu na ito sa pamumuno ni Vice Mayor Jojo at sinamahan natin si Mayor Lambino. Matapos nating marinig ang ulat mula kay Municipal Agriculturist Merly Sally ukol sa outbreak at gravity ng epekto ng ASF sa ating bayan, agad tayong nagpasa ng resolusyon na nagdideklara ng state of calamity para makagamit ang pondo na maaaring magamit para matugunan ang pangangailangan ng mga may-ari ng mga naapektuhang baboy at babuyan. Pang-apat, hindi rin po naging madali ang ating pinagdaanan sa COVID-19 pandemic, lalo na noong kasagsagan nito noong 2020. Pero umaksyon din po tayo agad sa lokal na lehislatura. Nagpasa tayo ng mga supplemental budget na may kabuuang halaga na 57,034,912 pesos. Laman ito ang 10 million pesos na drugs and medicines expenses, 20 million na welfare goods expenses, 4.8 million na other supplies and material expenses, 660,000 procurement of personal protective equipment, 15 million food assistance and other relief goods, 4.5 million procurement of equipment, kits for COVID-19 testing, and other necessary COVID-19 related expenditures. 980,800 COVID-19 hazard pay. At yung pinakahuli, yung 1 million pesos assistance to barangays. Panglima, naging makasaysayan din ang pamumuno ni Vice Mayor Sudvilla dahil sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sariling sasakyan ang Sangguniang Bayan. Sa bisa rin ng isang supplemental budget number 5 noong 2020, nakapaglaan tayo ng halagang 700,000 pesos para sa dagdag na pambayad para sa Sangguniang Bayan Service Van. Pang-anim, matapos din po ang ilang dekada, napaayos at naparenovate rin ang Sangguniang Bayan Session Hall at ang buong second floor ng MYDC building na tahanan ng mga kasalukuyan at mga nagdaang konsehal at vice mayor ng bayan. Sabay-sabay po natin itong pinasinayaan noong April 18, 2022. Pangpito, nakita rin po natin sa termino na ito ang malasakit natin sa ating mga kapwa lingkod bayan. Matapos din ang ilang taon ay nakapagpanday tayo ng mga ordinansa na nagbigay daan sa pagkakaroon ng 35 plantilla possessions, 4 noong October 2019, habang 31 plantilla possessions naman noong November 2021. Pangwalo, naging makasaysayan din ang 17th Council dahil sa kasaysayan. Tayo pa lang daw ang unang konseho, correct me if I'm wrong, na nakapagsuspinde ng mga opisyal ng barangay
at kasalukuyang may dinidinig pang kasong administratibo laban pa sa ilang opisyal. Nagdulot man ito ng bahagyang pag-alog ng ating samahan sa loob ng konseho, ay sa huli, nagkaisa pa rin tayo sa layuning ipaglaban kung ano ang matuwid at matinong pamamahala. Pangsyam, makasaysayan din ang ating konseho dahil tayo po ang konseho na nakapagpasa ng pinakamalaking budget ng Mangaldan sa history nito. 455,461,766 pesos para sa 2022 na ipinasa natin noong Nobyembre 2021. Pang-10. Maliban sa pinakamalaking budget, ang 17 sangguniang bayan rin po ang nakapagpasa ng ordinansa ng pinakamalaking halaga ng loan na hiniram ng munisipyo sa bangko. At iyon ay nagkakahalaga ng 150 million pesos para sa pagpapasaayos ng ating palengke. Pero ang halagang pwedeng ilong ng munisipyo noon ay 450 million pesos. Pinag-uusapan lang din naman ang makasaysayang mga accomplishment. Isama na rin natin ang pagpasa ng kauna-unahang resolusyon na nag-o-authorize sa local chief executive na makipagsundo sa isang lungsod abroad para maging sister city. Noong September 2019, nakipagkasundo tayo sa city of Hechi, Guangxi People's Republic of China para maging sister city. Pang-11, nakapagpasa po tayo ng 880 resolutions at abot 60 ordinances as of June 19, 2022. Ilan sa mga hindi malilimutang ordinansa na ating ipinasa ay ang mga sumusunod. Una, Freedom of Information Ordinance. Pangalawa, pagpapalawig ng Municipal Scholarship Program kung saan kasama na rin ang kolehiyo. Pangatlo, pagpasa ng kauna-unahang Comprehensive Public Order, Safety and Traffic Management Code sa ating munisipyo. Pang-apat, pagkakaroon ng ordinansa na bumuo sa Municipal Environment and Natural Resources Office at sa mga kawani nito. Pang-lima, pagtaas ng sahod ng mga job orders sa munisipyo. Pang-anim, pagbibigay ng financial assistance sa mga magsasaka, TODA, PODA, solo parents, PWDs, job workers, contract of service, mga barangay council officials, and employees. Pang-pito, pamimigay ng tig 1,000 pesos sa lahat ng empleyado ng munisipyo. Pang-walo, ang pag-amyenda sa Children's Code of Mangaldan. At pang-siyam, ang pamimigay ng financial assistance to senior citizens na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Ilan lamang po yun sa mga ordinansa na ating ipinasa. Pang-12, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, ipinakita natin sa Sangguniang Bayan ang ating pagkakaisa sa ilang mga issue. Hindi ko na po isa-isahin pa. Pero alam po ninyo ang mga pinagdaanan natin ng sama-sama. At nagpapasalamat po ako sa inyong pangunawa at hindi pag-iwan. Pang-13, sa unang pagkakataon din po, nagkaroon din ng Secretary General sa Philippine Councilors League Pangasinan Chapter na mula sa Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, mga kapwa ko konsehal sa Mangaldan, sa inyong pagsuporta at pagtiwala rin po sa akin. Humihingi po ako ulit ng inyong tulong para gawing back-to-back Secretary General ang inyong lingkod. Panghuli, hindi ko po makakalimutan ang 17th Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Bawat isa po sa inyo ay mayroong malaking ambag sa aking pagkatao at pagiging isang lingkod bayan. Nagpapasalamat po ako kay Vice Mayor Atty. Jojo Sordilla sa pagiging mentor ko sa larangan ng public service. Bilang immediate supervisor ko, naging supportive po sila sa aking mga advocacies. Hindi ko rin po makakalimutan ang ating longest serving councilor in the history of Sangguniang Bayan ng Mangaldan, Councilor Baby Agolos, for her passion and heart to serve. Nagpapasalamat din po ako sa serbisyo, pagmamahal, at pangapaggabay
ni Mangalan Mayor Marilyn D. Guzman Lambino sa Sangguniang Bayan at sa akin bilang isang lingkod bayan. Ito na po ang huling session ng 17th Sangguniang Bayan ng Maldan. Ipinagmamalaki ko na maging bahagi po nito dahil ang 17th Sangguniang Bayan ng Maldan ay naging makasaysayan, may malasakit at may pagkakaisa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Balbalik ay salamat at sige namin sa Diyos lawas, walit sila tayo. Thank you po. The chair would like to exhort to our very active Councilor Aldrin Soriano for his research, detailed and complete accomplishment report done by the 17th Sangguniang Bayan ng Maldan. Thank you, Councilor Aldrin Soriano.